Rosa Jane. Ako ngayon ang guro ninyo sa singing. Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin, nais ko munang tayo ay sumayaw at kumanta. Gusto niyo ba yun mga bata? Ayan, mahusay naman kung gayon. Ngayon, sabayan ninyo ang ipapakita kong video sa inyo. Tumingin sa paligid at magmasid, ugis kulay at linya na tuwid, tekstura, value, pati na ang space. Meron ding form na gamit ang shade. Matalas sa mata, matatag na kamay, buksan ang isipan at matatagpuan. Ating gagamitin sa paggawa ng likhang sining na nakakatuwa. Tararara, sining kay ganda. Pararara, humanda ka na. Tararara, taratara na. Pararara, sining makulay na. Ayan mga bata, tapos na ang ating ginawang pagsayaw at pagkanta. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating aralin, ang gagawin muna natin ay maglalaro tayo. Gusto niyo ba yan mga bata? Ayan, mahusay naman kung gayon. Ngayon, ang ating palaro ay tinatawag na jumble words. Hulaan niyo lang kung anong salita ang ipapakita ni teacher. Salita at kunin ni teacher. Ayan. David, hulaan mo kung anong salita ito. Magaling. Ito ay gunting. Angelica, hulaan mo kung anong salita ito. Ayan, magaling. Ito ay barbecue stick. Roy, hulaan mo kung anong salita ito. Ayan, magaling. Ito ay colored paper. Shrine, hulaan mo kung anong salita ito. Magaling, ito ay sinulid. At John Raymond, anong salita ito? Magaling, ito ay paper bags. Ayan, napakahusay ng mga bata. Ngayon naman, bigyan nyo ng tatlong palakpak ang inyong sarili. Dalawa, tatlo. Ayan. Ngayon, dadako na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin ay may kinalaman sa singing. Ang ating pag-aaralan ay kung ano ang paper beds at kung paano gumawa ng paper beds. So, sino pala ang nakakaalam sa inyo kung ano ang paper beds? Itaas na ang kamay naman sa itong sumagot. Ayan, David, ano ang paper beds? Ayan, magaling. Ang paper beds ay isang uri ng mga papel na binubuhol at may iba't ibang kulay at kulay. At saka, maaari natin itong gawing palamuti sa ating tahanan o sa ating katawan. Ngayon, para mas lalo nang maintindihan ang ating aralin, ay gagawa si teacher ng paper bed. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng paper bed. At yung mga hakbang kung paano gumawa ng paper bed. Ipapakita ko ito sa inyo. Kaya dapat ay makinig kayo at tingnan nyo anong ginagawa ni teacher. Kaya simulan na natin. Ayan mga bata, ito yung mga materyales na gagamitin natin sa paggawa ng paper beds. Kailangan natin ng gunting, barbecue stick, sinulid, ruler, pandikit, lapis, at ang pinakamahalaga ang colored paper. Ngayon, ang unang hakbang natin na gagawin ay kailangan natin ng colored paper. At ang pangalawang hakbang natin ay kailangan natin ng ruler at lapis dahil susukatin natin ng tagi-1 sentimetro ang ating colored paper. Ayan, sukatin natin ng 1 sentimetro. Lalagyan natin ng tanda. Ayan.
kabila naman. Ayan. At ang pangatlong hakbang naman ay guguhitan natin yung tinandaan natin kanina, tigi 1 sentimetro. At pagkatapos, itong tinandaan natin at sa baba na itong colored paper ay guguhitan natin ng linya. Ayan. At ang panglimang hakbang natin, ang kailangan natin ay gunting. Dahil, gugupitin natin itong may mga linya. At meron tayong nabuong 2 tadsulok. Ngayon naman, ang kailangan natin ay pandikit. Ika-6 na hakbang. Kailangan lagyan natin to ng pandikit. Ayan. Ang pangpintong hakbang natin ay kailangan natin ng barbecue stick. Ang barbecue stick, kailangan natin to para mairolyo natin ang ating colored paper o yung nagawa nating tadsulok. Ayan, kailangan lang natin irolyo ito gamit ang barbecue stick. Ayan. Ayan. Ayan, may nabuo na tayong isang paper beds. Ngayon naman, itong isa naman. Lagyan natin ng pandikit kasi dapat madami ang ilagay ninyong pandikit. Ayan. Sunod naman natin itong isa. Uulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Irorolyo natin lang to ulit para makabuo tayo ng paper beds. Yan. Ayan. Ayan, meron na tayong nagawang paper beds. Ito yung mga nagawa nating paper beds. Ngayon naman, ang kailangan natin ng sinulid. Ayan, ang gagawin natin sa sinulid ay kailangan natin tuhugin itong mga nagawa nating paper beds. Ayan. Gamit ang ating sinulid. Ayan. Ayan. At pagkatapos, ibubuhol natin ito. Ayan. At yung sobra ay gugupitin natin gamit yung gunting. Ayan. Ngayon, ang nabuo natin sa paggawa ng paper beds ay
Porcelas. Ayan, nakita nyo? Ayan. Ngayon naman, pagkatapos natin, ayan, tapos na ni teacher sa inyo, may pakita kung paano gumawa ng paper bags. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko yun sa 3 grupo. Ito yung unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Yung unang pangkat ay papangalan nating Dora. Yung pangalawang pangkat naman ay SpongeBob. Yung pangatlong pangkat naman ay pangkat Jollibee. Ngayon naman ay gagawa kayo ng isang malikhaing sining gamit ang paper bags. Ayan. So, mga bata, ano pala yung gagawin natin pag may pangkatang tayong gawain? Ayan. Huwag maingay at makipagtulungan sa inyong mga kapangkat. Ngayon naman, simulan niyo na ang inyong mga pangkatang gawain. Ayan, tapos na ang inyong pangkatang gawain. Napakahusay, napakaganda na inyong mga ginawang likhang sining gamit ang paper bags. Ngayon naman, upang mas malaman ko kung may naintindihan pa kayo sa ating aralin, sino pala yung nakakaalam kung ano yung hakbang sa paggawa ng paper bags? Sino ang gustong sumagot? Ayan, Angela, ano ito? Ayan, magaling. Ngayon naman, para mas lalo kung malaman kung talagang naintindihan niyo, kumuha kayo ng isang malinis na papel at lapis dahil may papasagutan sa inyo si teacher. Ayan, kumuha na ba ang lahat? Ayan, mabuti. Ayan, ang ating panuto ay piliin at isulat ang titik ng gustong sagot sa inyong sagutang papel. Ayan, ang unang katanungan, ang mga sumusunod ay halimbawa ng ginawa at tinuhog na beds na maaaring gawing palamuti sa katawan, maliban sa isa. Alin ito? A. Pulseras, B. Florera, C. Singsing, o D. Kwintas. Ayan. Pangalawang katanungan, alin sa ibaba ang mga kagamitan sa paggawa ng paper bags? A. Papel, pandikit, lapis, at ruler. O B. Lapis, ruler, pandikit, at brush. O C. Papel, pandikit, kutsilyo, o lapis. Or D. Brush, barnes, ballpen, at sinulid. Ayan, ikatlong katanungan. Alin sa ibaba ang gagamitin sa pagdikit ng mga papel? A. Barnes, B. Pandikit, C. Barnes, D. Kahoy. Ang apat na katanungan. Ang blank ay ginagamit upang mairolyo ng maayos ang papel. A. Pandikit, B. Barbecue stick, C. Brush, or D. Barnes. Kalimang katanungan. Ang pagbilog, pagrolyo ng maliliit na papel upang makalikha ng beds ay nangangailangan ng blank. A. Sipag at tiyaga, B. Bait at sipag, o C. Talino at kasanayan, or D. Wala sa nabanggit. Ayan, ipasa ninyo ang inyong mga sagot sa unahan dahil si teacher na ang mag-check niyan. Ayan, akin na. Ayan, ngayon naman ay kumuha kayo kunin nyo pala ang inyong mga kwaderno dahil may takdang aralin si teacher. Ayan, ito ang ating takdang aralin. Ayan, isulat ninyo na ito sa inyong kwaderno. Ayan lamang po at maraming salamat.